Okay, September 15, matatapos na ang growing season. Lulungkot na naman ang garden. Yan. Pero ang dami pa rin gagawin. Look at my calamansi. Yan. At ang maganda kong orchids, hindi ko siya maalis na doon kasi napagitnaan siya ng mga paso. Kasi masisira ang kanyang bulaklak. Kaya dyan na muna siya. Nakasiksik sa kalamansi. September 15, tingnan nyo naman. Para ng gubat ang aking sayote. Diba? Yan. Malapit na ang closing ng garden season. Actually, malamig na, tapos mahangin na, tapos yun, lagi ng makulimlim. Malapit ko ng talbusan ang mga dapat talbusan. Look ha, eto, tumubo rin ang aking kulitis. Ba nakakatuwa? At kakainin ko po siya no matter what. At, eto nga pala, aking papaya, hindi ko alam kung paano ko siya ma-maintain na buhay hanggang next na summer. Yan, papaya. Yan, at malapit na, magtalbusan na kami talaga. Siyempre, ang aking star, beef tomato. Malamig na. At tumubo na yung inihabol ko. So, tingnan ko kung hanggang kailan. Itong pechay, lahat na. Yan, ito yung kangkong, tumutubo na. Mga sili ko, sige, kung hanggang kailan. Kailangan ko na rin bungkalin itong mga potatoes. Palagay ko rin. Yung mga kailangan na rin anuhin dito para mapakinabangan ko siya. Yan, hindi naman nagtatagumpay yung mga bunga na maliliit. So, ganyan. Pero at least mapapakinabangan ko ang mga dahon talbos ng ampalaya. So, thankful na din. Pero yan, yung mga maliliit na ampalaya, sasama ko siya sa gulay. Yan, lumalamig na kasi. Pero, di ba nakakatuwa na nakabuhay din ako ng ampalaya na ganito. Nagbunga, pero hindi niya na marireach yung kanyang para lumaki siya o what. Kasi itong ano ko, nanilaw na din Nanilaw na rin siya. But anyway, thank you, ampalaya. Magkikita na kayo ng munggo. Marami pang ibubulaklak yung roses na dilaw. Dami pa. Kailangan butasan siya. I don't know kung bakit napuno siya ng water. Magtatalbusan na talaga kami. Kanyang paboritong pastime tuwing September ang kumain ng hazelnuts. Lang, tama na, nasusobrahan ka na. Kamlo. Narinig niyo ba ang pag-crack ni Aslan? Ayan, siguro mga 2 weeks o 1 week, kainin na namin itong mansanas. Marami siyang bunga. Pumipitas-pitas na rin ako. Kinakain ko. Tumalutong siya. Ilan pa lang siyang mamunga. Kasi mas bata ito kaysa dun sa kabilang mansanas.
Hello, may bagong prutas akong na-discover. Kiwi berries. Yan. Ano ba yan, no? Kakagating ko. Alam niyo ba ang lasa? Surprisingly. Hinog na mangga. Iba siya dun sa dati kong kinakain na kiwi na kulay brown tapos mabuhok yung balat. Ito hindi. Kiwi berries. Asa mangga. Para rin siyang tatawag doon, siniguelas. Yes! Sarap! Kiwi berries. Okay, so eto naman yung kiwi fruit. Yes. Ang kiwi fruit, pag kinakain mo, parang okay, sa umpisa masarap. Pero, di ba, parang yung pinya, later on, parang sugat na yung dila mo. Pero maganda siyang ipan-decorate. Kasi yung maganda yung pattern niya. Yan, ha? Mabalahibo siya eh. Oh, hindi ko alam kung dito nang gagaling bakit maano sa dila. Parang kagaya ng pinya. Nasusugat ang dila ako sa pinya. Ito naman ang fig. Yan, gusto ko rin siya laging kinakain. Healthy raw sila eh. So para sa akin exotic kasi hindi ko naman siya dati nakakain sa Pilipinas. Nababalatan ko siyang ganyan. Yan ang loob niya. Matamis po siya. So yan, morning food. Saan na yung kamatis? Kamatis, magpakita ka. Ayan. Ipitas ako ng kamatis. Ikipagtaguan ako sa kamatis. Yes. Ito. Nagluluto na ng lamig ang dahon ng kamatis. Kailangan na silang pitasin kasi may epekto na rin sa kamatis kapag malamig na. Sira na rin sila. Alam mo, At sobrang napunan niyo ba? Naluluto na sa nasisira lamig na ang yung dahon. Gusto ko man silang lahat na pahinugin sa puno. Pero hindi maganda sa kamatis pag na-frost na. Hinog na rin ito. Madali na sila mabulok. Hindi, mabubulok na rin lang sila. kayo kasi Sayang tapos naman. ng Kaya growing kahit hilaw, season. pwede ko na siyang tanggalin, pitasin. Hazelnuts. Sagana ang lang kaya loan mowing pa din. Napoid ko kasi marami siyang talbos. Baka sakaling another round pa siya. Ano? Ito na muna sa yote. Maigulay. Yan. Ang ingay ni Eric. Nagmumow. Yan. Mailuto sa hipon. Masarap ito. Nakasama ang hipon. Yeah.
Isunod ko naman ang grapes. Oh. Oh, the lungs. Yabrang po and scammer. Yabrang po and scammer. Tag den der. Og den med siden af. Oh. Oh. Simulær igen. Ja. Og så ind i munden. Iyan muna. Og så til ku. Maliliit kong bawang, ayan. Kasi magigisa ako ng mani. Yan. Gusto ko maraming bawang. Since ito pa lang ang nakuha ko doon at hindi pa ako talaga nag-aani ng bawang, nagpapabili ako sa supermarket. See, kahit gaano kalit ang bawang ko, basta galing sa garden ko, ginagamit ko kahit anong gulay. Yan, basta galing sa garden ko. Gagamitin ko siya. So then, Eto yung mga inani ko na kamatis. Napamigay ko na rin ng iba. Ugali ko nang ipamigay ang ina sa mga nahaharvest ko sa garden ko para hindi lang ako masaya, di ba? Sharing. Yan, iba't ibang klase siyang kamatis. Pero syempre, nakita nyo naman sa mga video ko na talagang nasisiyan nanalbus ako ako dyan ng sa malalaking ampalaya. kamatis. ayan. Pero marami siyang klase. Nanalbos ako ng ampalaya. Sana Ang rin, dami no, pa sa doon. itsura Kaya ng lang ibang lumalamig kamatis na na eh. affected Kaya na ko siya sila ng talagang lamig. anihin. Kesa wala akong mapakinabangan at hindi naman din natutuloy na ang kanya mga bulaklak, loko. Hindi na yan natutuloy. Mga ganito lang kalaki yung nabuong ampalaya doon. Naninilaw after ng ganyang size. Yes. Thank you, ampalaya. Marami pa doon akong makukuha. Salamat, ampalaya. Salamat, talbos ang ampalaya. Marami pa. Hindi ko akalain na naging malago siyang ganon. Happy ako kay ampalaya.